May lugar sa probinsya namin na ang popular mode of transportation ay tinatawag nilang habal-habal. Hindi ko actually alam kung paano nakuha ang pangalan na to, but I think it came from the local word na habal, which means mating. Kasi ba naman, ang sasakyan ay isang customized heavy-duty motorcycle lang, lengthened to accommodate 6 or 7 passengers in one trip. You can just imagine all passengers, lalaki at babae, cramped up tightly together na nakaangkas sa motorsiklo habang nagtatravel paakyat o pababa sa lubak-lubak na hindi pa sementadong bulubuntuking daan. Kaya pag nakita mo ang posisyon ng mga passengers, maiisip mo ang mating position ng mga hayop na dikit ang mga katawan. Nakasakay na din ako nito at hindi maiwasang matawa kapag naaalala ang mga kahiyahiyang experience, kagaya ng mga isang beses na nasa gitna ako at nasa harap ko'y babae at nang lumusong pababa ang motor sa slope, dumikit ang harapan ko sa may likuran niya at sa katagalan, may naramdaman akong kakaiba. Sigurado naman ako na pansin niya iyon o naramdaman dahil nilingon niya ako na para bang gustong matawa or kung anuman na siguro ang tumatakbo sa isip niya ng mga oras na yun ay, "Nice! Idiin mo pa." O kaya'y, "Walang yatong manyakis na to ah." Maswerte ka kapag type mo yung nasa likuran o nasa harapan mo. Siyempre, depende na rin sa position preference mo. At sagana ka sa chancing. Meron din akong experience na sa likuran ko ang babae. Sa harap naman ay lalaki at habang nadadampi ang harap ng babae sa likod ko, may kakaiba akong naramdaman. Siyempre hindi ko napigilan niyon. Pero tiniis ko na lang ang kahihiyan dahil alam kong napapansin din niya yung nabubundol na harap ko o nararamdaman din niya. Natatawa na lang ako sa sarili. Patay mali siya naman din yung lalaki kaya okay lang. Iniisip ko na lang na baka tinatamaan na din siya. Well anyway, nung last year kong bakasyon, nakasakay na naman ako ng habal-habal. Nangyari lang yon dahil sa may meeting ang fraternity namin sa downtown at dahil medyo gabi na, hinatid ko ang isa kong sis sa lugar nila. May motorsiklo naman ako na pwedeng gamitin pero I didn't want to take risk dahil una, medyo gabi na at delikado ang lugar. Maulan na maputik pa at dahil bulubundukin, nakakatakot ang slopes at swerves. So I decided na sa habal-habal na lang kami sumakay at ganun din sa pagbalik kong mag-isa. Maswerte naman at nakahanap pa kami ng masasakyan. Last trip na po. Ang nakangiting sabi ng driver na sa tingin ko ay nasa edad 25 lang. Sunog at matipuno ang katawan dahil sa exposed palagi sa araw pag nagdadrive. At sanay din siguro sa iba pang trabaho. Dali-dali ako umangkas sa pag-akalang mauubusan na ng pwesto. Ako yung nasa likuran ng driver. At sa pinakadulo naman ng likuran ng motor yung sis ko. Sanay daw kasi siyang sa pinakadulo. Iniisip ko na lang na siguro ayaw niyang matsansingan o siguro may na-experience na din siyang hindi ka nais-nais. Alam niyo na ibig kong sabihin. Ay, anyway, kahit saan okay lang basta ang importante, makahabol kami sa trip na yun. Ang nasabi ko na lang sa sarili ko. Sa likuran ko naman ay isang estudyanteng lalaki na sa tingin ko ay nasa edad 19 pa lamang. Brando daw ang pangalan niya. Bago pa andarin ang driver ang motor niya, nilingon ko siya. Kinindatan sabay ngiti. Yung casual na makikipagkaibigan lang. Kumindat at ngumiti din siya. Sabay angkas sa motor at kahapit sa balikat ko. Habang nasa side lang ng lap ko ang mga kamay ko. 6 kaming lahat na pasahero, pampito na ang driver. May isang oras din ang layo ng pupuntahan namin. Madilim ang kalsada dahil sa wala pang kuryente sa lugar na iyon. Habang bumabiyahe kami, wala kaming imikan, walang kwentuhan.
Maya-maya pa, unti-unti akong may nararamdaman sa may likuran ko na medyo pangkaraniwan namang reaksyon ng isang lalaki pag nadidikit sa katawan ng isa pang katawan. At alam kong kay Brando iyon. Medyo natatawa na lang ako sa sarili dahil sa kakabundol ng harapan ni Brando sa likuran ko. May nabubuhay din sa akin na nabubundol naman sa likuran ng driver na nasa harap ko. Pero imbis na ang worry ko ay ang sitwasyon na madilim ang kalsada, maulan-ulan pa, delikado ang daan at kung meron pa ba akong masasakyan pabalik ng bahay, may mga naglaro sa utak ko dahil sa posisyon naming tatlo. Nasa ganun akong pagmumuni-muni nang mapansin kong ibinaba ni Brando ang mga kamay niya sa side lap ko. Hindi ko na pinansin iyon. Maya-maya, yumakap siya sa katawan ko. Patay mali siya pa rin ako. Iniisip ko na lang na dahil yon sa unsteady na kalsada, lubak at slopes at dikit na may mga katawan. Pero nung humigpit ang yakap niya sa akin, doon na lalong may naglaro sa isip ko. Buisit, pinagtitripan pa ako nito. Ang nasambit ko na lang sa sarili ko. Pero dahil sa dalang-dala na rin ako sa mga oras na yon, hinayaan ko na lang siyang gigilan ako. At habang yakap-yakap niya ako, minsan idinidiin niya ang mukha niya sa leg ko na para pang hahalikan niya na ako. Ang saya talaga ng nararamdaman ko ng mga oras na yon. Para tuloy gusto ko na ring yakapin ang driver na nasa harapan ko. Pero syempre, hiya pa rin ang nangingibabaw sa akin. May mga 30 minutos pa siguro bago namin marating ang patutunguhan namin. Habang nag-i-enjoy ang kumag na si Brando sa kakahimas at kakayakap sa katawan ko, patay mali siya naman ako. Kunwari, wala akong nararamdaman. Wala naman talagang lantarang ginagawa si Brando, pero siguro parang natsa-challenge lang ako. Para bagang tinitis ako at patagalan o pahabaan na lang ng pagtitimpi kung hanggang kailan ko kakayanin. Ewan ko rin pero feeling ko tinatablan din ng driver sa harap ko sa kakabundol ko sa kanya nang napansin kong parang idinidiin din niya ang likuran niya sa akin. Hindi ako sigurado actually pero lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko malaman kung anong gagawin ng mga oras na yon. Ang narinig ko lang na sigaw ng demonyong nasa isip ko ay yakapin mo na! Yakapin mo na, huwag ka na mahiya! Sunggaban mo na ang pagkakataon at mag-enjoy ka. Maya-maya lang, wala nang oportunidad na yan. Sige ka, splitin mo na. Bahala na nga. Ang naipulong ko na lang sa sarili ko. At ang ginawa ko, idiniin ko ang katawan ko sa driver. Wala siyang naging reaksyon. Inilagay ko ang mga kamay ko sa sides ng lap niya. Wala pa rin siyang naging reaksyon. Ang hindi niya pagpansin sa ginawa ko ngayon ay lalong nagpaigting ng excitement at nagpalakas ng kabog ng dibdib ko. Habang ang lokong si Brando naman ay pasimpleng nag-i-enjoy na sa palagay ko ay halos bibigay na rin sa nararamdaman. Aktong ilalagay ko na sana mga kamay ko sa balikat ng driver nang biglang huminto naman ang motorsiklo. Nandito na po tayo. Ang sabi niya, bigla naman akong natauhan. Kung kailan naman, pitin talaga ako. Ang nasabi ko na lang sa isip ko. Bago naman naglakad pa uwi si Brando, lumingon siya sa akin at tumango. Sabay sabi ng bye. Tumango rin ako sa kanya. Bibiruin ko sana siya ng, ang swerte mo tol. Enjoy na enjoy ka sa akin at hindi ako pumalaga. Pero syempre, hinayaan ko na lang. Hindi na kami nag-usap pa. Mark, babiyahe ka pa bang pabalik? 10:30 na kasi ng gabi. Wala nang masasakyan tong bro ko pabalik ng downtown eh. Hinatid niya lang kasi ako eh. Ang tanong ng sis ko sa driver na kakilala din pala niya. Hindi na sana eh. Pero hindi bale.
ganito na lang, dahil nasa midway naman yung bahay ko papuntang downtown, siguro idediretso ko na lang siya doon saka ako babalik ng bahay ko. Maraming salamat. Ang bait mo talaga, Mark. Ang pagpapasalamat ng sis ko. Noon ko palang napansin ang anyo ni Mark. Siguro may 5'8" ang height niya. Ragged na ragged ang dating. Clean cut ang buhok. Clean shaven naman ang mukha niya. At sa forma ng katawan, halatang sanay sa physical na trabaho. May tsura din naman siya. Maganda ang build. Sinamahan ko muna ang sis ko sa bahay nila. Mga ilang metro lang din naman ang layo at dali-daling binalikan ko si Mark. Ako na lang nag-iisang pasahero niya. Agad niyang pinandar ang motorsiklo. Muli, kinakabahan na naman ako. Ay, sana hindi na ako tabla nito. Ang sabi ko sa sarili ko na parang gustong matawa. Mark, kakapit ako sa iyo ha. If okay lang sa iyo. Wala pong problema yun, sir. Medyo maputik, madulas at delikado kasi ang dadaanan natin kaya dapat po kumapit kayo sa akin. Kumapit nga ako sa kanya. Sa balikat nga lang. Ulit, walang imikan, walang kwentuhan. Basta ganun lang. Maya-maya, sa kakaalog ng sasakyan, ay na naman. Tinamaan na naman ako. Medyo nahiya ako kaya't iniusog kong palayo ang sarili ko. Pero dahil sa kahabaan ng biyahe namin at pababa ng slope, hindi pa rin maiwasang magdikit ang mga katawan namin. Buwisit naman no. Ang nasabi ko na lang sa sarili ko. Hindi pa kami nakaka-20 minuto sa biyahe nang biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Nabasa kami, kaya't inihinto ni Mark ang motorsiklo sa gilid ng kalsada sa ilalim ng malaking kahoy. Sir, pasensya na po. Basang-basa na kayo ng ulan, no? Oo nga eh, hindi ako nakapagdala ng kapote. Pero okay lang naman to. Basta ang mahalaga, makarating tayo ng town ng safe. Sir, kung gusto nyo, siguro mga 15 minutos na lang yung layo ng bahay ko dito. Susungin na lang natin yung ulan at doon na tayo magpalipas ng malakas na ulan nito. Doon na lang tayo magpatila. Kasi hindi natin alam kung gaano katagal pa to. Hindi ba delikado sa'yo yung mag-drive na ganito napakalakas ng ulan tapos maputik pa yung daan? Okay lang yun, sir. Sanay naman ako dito sa lugar na to. Tsaka maingat naman ako mag-drive. Tsaka sir, mas delikado kung dito tayo magpapatila dahil nasa lugar tayo na walang kabahayan man lang. At sir, hindi sa tinatakot ko kayo. Dito kasi minsan dumadaan yung mga NPA. Aminin ko, medyo natakot ako sa sinabing yun ni Mark. Kaya wala akong choice. Tinahak na namin ang ulan hanggang marating ang bahay niya. Pareho kaming basang-basa sa ulan na parang isang sisiw. Nasa gilid lang halos ng kalsada ang bahay niya. Pagkatapos iparada ang motorsiklo niya sa malit na garahe, dali-dali kami pumasok sa loob at kagad siniddihan ng lamparang bigaas. Yari sa kawayan lang ang bahay ni Mark. At sa tingin ko'y wala pa itong isang taong gawa. Pulido ang pagkakagawa nito at maaliwalas ang loob kahit iisa lang ang kwarto. Kumbaga, all in one. Nandiyan ang sala at sa gilid nito higaan niya at sa dulo naman ang kusina. Sir, pasensya na kayo ha. Pasensya na po kayo sa bahay ko, medyo magulo. Ang sabi niya, sabay hubad ng t-shirt niya. Kumuha ng tuwalya at itinapis yon. Hinubad ang mga damit na basang-basa sa ulan at isinampay sa gilid. Pagkatapos ay kumuha ng pamalit at isinuot na nakatalikod sa akin. Kumuha na rin siya ng extra shorts at t-shirt at iniabot yun sa akin. Sir, eto po, pamalit po. Magpalit po muna kayo ng damit. Sa tingin ko naman po pareho lang tayo ng size. At saka sir, pasensya na po kung
hindi ko pwedeng maipahiram yung panloob ko. Baka ba wala yun? Alam mo, marunong ka rin pala magbiro, no? Akala ko hindi ka marunong tumawa eh. De, joke lang. Saka ano ka ba? Okay lang sa akin kahit walang panloob. Sanay naman ako dun eh. Pero kung may papahiram ka sa akin, pwede mas lalong okay yun. Palabiro din pala kayo, sir eh. Pero wala pong halong biro. Pwede ko naman po kayong pahiramin, sir. At saka promise po, malinis po yun. Hindi, okay lang. Biro lang yun. Okay na ako dito, ano ka ba? At nagpalit na rin ako ng tuyong damit. Parang may sumundot sa akin na kung ano yung biro ni Mark na iyon. Pero hindi ko na lang pinansin. Ang bumabalot sa isipan ko sa mga sandaling yun ay baka nag-worry na sa akin ng mga naghihintay sa akin. Gustuin ko mang tumawag, wala namang signal. At habang lumalalim ang gabi, ay walang hinto din ang pagbuhos ng ulan. Napansin ni Mark ang biglang lungkot sa mukha ko sa kakaisip kung paano makakauwi sa gabing iyon at sa mga nag-aalalang naghihintay sa akin sa bahay. Sir, sa tingin ko naman, hindi kagad titila yung ulan. Kung gusto nyo, mag-inuman na lang po muna siguro tayo habang hinihintay nating tumila yung malakas na ulan na yan. May tuba ako dito kung umiinom ka nito, kung okay lang sa inyo, sir. Ay, wala na nga yata akong choice, Mark. Baka nga dito na lang din siguro ako magpapalipas ng gabi dahil sa gabing-gabi na. At mukhang hindi na yata ihinto itong ulan na to. Napakalakas ng buhos sa labas eh. At siguro kahit ihatid mo pa ako, delikado na rin sa pagbalik mo. So, okay. Mag-inuman na lang siguro tayo. At saka pwede ba? Huwag na sir ang itawag mo sa akin. Tawagin mo na lang akong Mike. Nagbukas si Mark ng sardinas at nag-inuman niya kami. At habang nag-iinuman, kwentuhan sa buhay-buhay. Marami din akong nalaman tungkol sa kanya gaya ng siya pala ang gumawa ng bahay niya na yon dahil sa pag-aari nila ang lupa. At habang accessible sa trabaho niyang pagdadrive ng motorsiklo, nababantayan pa niya ang mga niyuga nila sa area na iyon. Nalaman ko din na ang bahay nila talaga ay nasa kabilang barangay pa at may dalawa siyang kapatid na lalaki at isang babae. Dating army din daw siya pero huminto na at ayaw ng girlfriend niya at ng mga magulang niya iyon. Ilan lang yun sa mga nalaman ko tungkol sa kanya. Anyway, marami din akong na-share sa kanya tungkol sa buhay ko. Mag-aalauna na ng madaling araw nang medyo lasing na kami at sumentro na ang usapan sa trabaho niyang habal-habal. Mark, anong nararamdaman mo kapag may isang lalaking pasahero na nakaangkas sa likod mo mismo? At tumatama sa'yo yung narapan niya. Yung ramdam mo talaga na may something sa may likuran mo. Ganon. Ano yung nararamdaman mo dun? Normal lang naman yun. Wala akong problema dun. Lalaki o babae. Basta ako, concentrate lang sa pagdadrive. Alam mo na, baka ma-aksidente pa kung hindi ako nagko-concentrate, diba? Pero, okay. Ito na, aminin ko na talaga. Aminin ko, medyo naapektuhan din ako minsan. Minsan na naman. Nung ako yung nasa likuran mo kanina at napapansin or nararamdaman mo ba yon? Oo naman. At alam ko rin na niyayakap ka nung nasa likuran mo. Talaga? Napansin mo rin yun? Paano? Ako pa ba? Nadadampi din ng kamay niya sa likuran ko eh. Anong naramdaman mo? Nung nalaman mong may yumayakap na sa akin? Yung totoo. Siyempre naman yung totoo. Okay, yung totoo. Yung totoo. Tinatamaan din ako eh.
Kung niyakap din pala kita nung time na yon, papayag ka. Hinihintay ko nga eh. Hindi, joke lang. Pero mas okay sana. Pero malamang gutay-gutay na mga buto natin dahil sa aksidente. Kung ginawa mo yun ha. Palang mo kong na to ah. Ang nasabi ko na lang sa sarili ko. Alam mo Mike, feeling ko lang to, na gusto mo rin akong tsansingan. Tama ba ako? Ha? Paano mo nasabi yan, tol? Kau ha? OA ka. Inilagay mo na mga kamay mo sa gilid ng lap ko eh. Kaso, ayun nga, nakarating na tayo sa destinasyon natin. Uy, kau hindi kaya. Nagsasabi mo dyan. Pero sa totoo lang, gusto ko nang umamin. Maya-maya tumahimik na ako. Tinungga ang laman ng baso. Tumagay pa ulit ng isa pa at ininom iyon. Siguro nagtaka si Mark sa bigla kong pagtahimik at tinignan niya ako. Pero umiinit ng pakiramdam ko dahil sa iniinom namin. Nilakasan ko ng loob ko. Tinitigan si Mark. Ang mga mata ay mapupungay na sabay sabing, paano yan? Di pareho pala tayong napitin kanina. Hindi na sumagot si Mark. Tahimik na yumuko. Iniwasan na mga titig ko at tinungga yung tagay niya at tumagay ulit. Medyo napahiya ako kaya't hindi na rin ako umimik pa. Natahimik kami ng ilang sandali. Mistulo naman akong binatukan at napaisip sa aking sinabi. At dahil sa iya na hindi niya sinagot ang sinabi ko at pagpaparamdam na iyon, tumayo ako at nag-alibay na lang na gusto ko nang matulog. Akma ko nang tutumbukin sanang higaan na inihanda niya nung bigla siyang tumayo at hinawakan ang kamay ko sabay sabing, Sandali lang. Napahinto ako at hinarap siya. Tinitigan niya ako at hinawakan ang mga balikat ko. Akala ko ba pareho tayong napitin? Mas tumindi ang kabog ng dibdib ko. Nakipagtitigan ako sa kanya at maya-maya lang, namalayang ko na lang na naglapat ang aming mga kamay. Tila hindi na tumigil ang ulan. Malakas ang hangin at napakalamig ng panahon. Pero sa loob ng bahay ni Mark, nag-uumapaw ang aming mga nararamdaman sa isa't isa. Mag-alas 8 na ng umaga nung magising kami. Huminto na rin ng napakalakas na ulan at nagpakita ng haring araw. Nakaangkas na ako sa motor ni Mark para ihatid niya na ako sa bahay ko. Ano ba yan, Mark? Mabibiti na naman tayo nito sa habal-habal mo. Ang pabiro kong sabi habang nakayakap sa kanya. Walang problema. Ituloy na lang natin ulit mamaya. At kung gusto mo, sa bahay mo naman. At sabay kaming nagtawanan.